Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang araw pong muli sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Lynn Angeles on board. Ito pa rin po ang inyong Bokal ng Lalawigan. Makakasama nyo pa rin po na muli sa loob ng isang oras dito sa ating programa Lynn Angeles on board. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating programa sa loob at labas ng Marinduque, sa loob at labas ng bansa, maraming salamat po. At tayo ho ay magkakakwentuhang muli at ang inyong lingkod ay magre-report sa inyo ng konti tungkol sa nangyayari sa ating lalawigan, ang ilan sa mga nagiging kaganapan po sa sangguniang panlalawigan, sa amin, sa provincial government, ibabahagi po namin sa inyo ngayon, At gayon din, isang makabuluhang talakayan ang mangyayari ngayong araw na ito dito sa ating programang Lynn Angeles on board, sapagkat makakapiling po natin ang isang leader ng mga kabataan dito sa ating lalawigan and should I say part of the youth leadership in the national level in his own right. At mamaya ho, pag-uusapan natin. Ang usapang kabataan naman, maya-maya po. At sa atin nung pagpapatuloy, dire-diretso na po tayo sapagkat napakaikli talaga ng 1 hour and madalas katatapos lang ng kwentuhan, tapos na kaagad. Kaya simulan na kaagad natin, siyempre, hayaan nyo munang batiin ko ang ilan sa mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Una, noong November 25, meron ba tayong tugtog ng pagbati sa kanila? November 25 ho, nagdiwang ang ating kasama, si Ate Malu, kagawad ng Barangay Villa Mendez, kagawad Malu ni Pomuceno, gayon din ang kasamang BHW na si Ma'am Marie Cris Espina dyan sa Barangay Hinadharan sa bayan ng Mugpog. Gayon din ang isang katuwang na barangay tanod, si Sir Gonzalo Lamar, dyan naman sa Barangay Hinanggayon. At ngayon pong araw na ito, ay napakasarap ng handa ni Kap Mila Zulueta dyan sa Barangay Landi sa bayan ng Santa Cruz. At gayon din ang ating kaibigan Kap Arturo Morales ng Barangay Maligaya dyan naman sa bayan ng Buwak. Ay pareho po silang nag-celebrate ng birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo. Gayon din kay Tita Lumen Rosales, ang ating katuwang dyan sa serbisyo dyan sa bayan ng Santa Cruz, and at the same time ay mabait na nanay ng ating kapatid na Bokal Buchi Rosales. Sir Alan Riego, Sir Toto Saher, Ma'am Catherine Monsanto, happy birthday po ngayong araw na ito. Si Ma'am Melina Togado, si Ma'am Noriet Bitagan, Ma'am Alona Menorca, Ma'am Annabel Mabato, gayon din si Ma'am Emeline Loresta, and si Ma'am Rosemary Handa, ang ating kaibigan, birthday pala. Happy birthday po sa inyo. At bukas po ay ang ating ginagalang na sekretaryo ng Sangguniang Bayan dyan sa bayan ng Mugpog, si Secretary, dating konsehal ng bayan ng Mugpog, Bryant Bellison, nagbe-birthday din or magbe-birthday bukas. Si Ate Zaida Palermo. Ate Zaida, asan ka ba ngayon? Nandito ka ba sa Marinduque or nariyan sa Manila pa? Happy birthday din sa iyo, Sir Von Aldrin Paulo. Si Ate Brenda Manggi,
ating kamag-anak dyan sa bayan ng Mugpog ay nagdiriwang din or magdiriwang din ng kanyang kaarawan bukas. Si Tin Hagong, gayon din si Almira Naling, Ma'am Almira Naling. Happy birthday po bukas. Ayan po. So wala tayong tugtog na pagbati sa kanila. At sa Monday naman, November 30, si Sir Noel Pacquiao. Happy birthday po sa inyong lahat. At lagi kong binabanggit kapag tayo ay bumabati ng happy birthday sa ating mga kaibigan at taga-subaybay at mga katuwang sa serbisyo. Lagi kong binabanggit, sana ay maging makabuluhan at maligaya ang inyong araw ng kapanganakan. At lagi ko rin binabanggit na naway lagi kayong pagpalain with everything that you need so that you can use your life, the God-given gift of life, to serve us as blessing and to serve as God's instrument of His love for others. So, happy birthday. Birthday song ba yun? Birthday song ito. Happy birthday sa lahat ng celebrators. At gayon din, happy fiesta. Sorry ho, old school ako minsan. Kapag nababago ang tugtog ng happy birthday, hindi agad ako relate. At syempre, pinag-uusapan na rin lang ang mga pagdiriwang. Fiesta po ngayon, dyan sa Barangay Isok 1. Happy Fiesta sa Barangay Isok 1. At gayon din, bukas, dyan naman sa Isok 2, dyan sa Bayan ng Buwak. Happy Fiesta at nawa ay pagpalain lagi ng mahal na patron ang inyong barangay. So, yun po. At dire-diretso rin tayo sa ating Angeles Report. Marami yung naging kaganapan sa pamahalaang panlalawigan, sa sangguniang panlalawigan. Gayon din, ang inyong lingkod ay medyo naging sobrang abala ngayong linggong ito. At gusto ko pong i-report sa inyo. Pinag-uusapan natin ng maraming beses, siguro 2 or 3 sunod-sunod na pagkukwentuhan natin, ay pinag-uusapan natin itong African Swine Fever na nagbibigay ng medyo seryosong challenge dito sa ating lalawigan. At noon hong ilang araw ang nakalipas ay minarapat po ng inyong lingkod, ang inyong bokal Lynn Angeles, na bumisita dyan sa Barangay Duyay at gayon din dyan sa Barangay Tugos. Tayo po ay bumisita dyan sa Barangay Duyay kasi po gusto kong personal na minarapat kong personal na bisitahin ang mga kabataan po dyan sa Barangay Duyay na 2 taon ang nakakalipas ay binigyan natin mula sa ating personal funds ng kapital, konting kapital para sila'y makapag-alaga ng baboy. Sapagkat yung mga kabataan dyan ay medyo humingi ng tulong sa kanilang pag-aaral. And tayo naman po ay naniniwala sa medyo more sustainable way of helping our youth. At 2 years ago, more than 2 years ago, binigyan natin sila ng konting kapital para sila'y makapag-alaga ng native na baboy. At makalipas ang mahigit 2 taon, ay medyo dumami na po yung kanilang baboy. At nakatulong naman talaga rin sa kanilang pag-aaral. Nung una ay sila ang nag-aalaga talaga, pero dahil nung bandang huli sila nga ay nag-aaral, ang kanilang mga nanay ay katulong din nila sa pag-aalaga. Yun nga lang, sa hindi inaasahan or sa malungkot na sitwasyon ngayon ng ating lalawigan, yung mga alagang baboy ng mga kabataang ating tinulungan 2 years ago ay nasama rin dun sa mga kinailangang madispose at mga namatay na baboy dahil sa ang Barangay Duyay ay naapektuhan nga nitong tinatawag na African Swine Fever. So medyo malungkot at binisita natin sila at nakipagkwentuhan tayo sa kanila
inabot na tayo ng gabi. Gayon din ay nakipagkwentuhan din tayo sa ilang mga opisyal ng barangay na naroroon. Gayon din yung mga nanay na naroroon. Kasi po, napakalaking bagay po nito sa akin. Marami pong desisyon ang ginagawa namin sa pamahalaang panlalawigan. At si Lynn Angeles believes in what I call evidence-based legislation. Yun hong ang aming ginagawa ay dapat ay nakabase sa kung ano ang realidad on the ground. Kaya po ang inyong lingkod ay talagang pumunta sa Barangay Duyay. Naging pagkakataon din para mabisita natin ang Barangay Tugos, na kalapit barangay na naapektuhan din ng African Swine Fever. Medyo malungkot dahil lalo na sa Barangay Duyay ho. Ang Barangay Duyay ang may, sa bayan ng Buwak, ang may pinakamarami na naging casualty na mga baboy. Kaya base dun sa record na aking hawak before, wala lang dito, inabot ng inabot ng around 881 na mga heads, 881 na mga baboy ang kinailangang medyo ang nawala, ang na-dispose, yung iba ay namatay on their own, yung iba ay kailangan ngang i-dispose as part of the control measures na ini-implement ng pamahalaan. So hindi simple ang 881 heads, at kasama na nga po dyan yung mga alagang baboy ng mga kabataan na aking tinutulungan. My heart really bleeds for them. Nauunawaan natin ang hirap ng kalooban ng marami sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nag-aalaga ng baboy na talagang inaasahan nga po ng kanilang pamilya. Pero one thing na kita natin doon sa ating pagbisita, sila po ngayon ay they want to rise above the situation already. Matapos ang medyo hindi magandang pakiramdam, dahil sino ba naman ang gaganda ng pakiramdam na yung alagang baboy na inaasahan mong magiging daan para maganda sana ang Noche Buena at magamit sa pag-aaral ng anak ay nasakripisyo. So, medyo malungkot, but napaka-resilient ng ating mga kababayan dyan sa Duyay, dyan sa Tugos at sa ilan pang barangay na aking napuntahan. Napaka-resilient nila. Now, they are trying to rise above the situation. They want to move on. They just manifested na they need help. And tayo naman ay kaya rin bumisita doon is for us to better understand kung paano nga sila lubos na matutulungan. At bilang bahagi nga rin po, the following day, noon hong Friday, nagkaroon kami ng session at naipasid din ho ang isang ordinansa at ilang resolusyon na inaasahan nating makakatulong sa mga biktima, mga pamilyang naging biktima ng African Swine Fever. Isa ho ay isang ordinansa na co-sponsor natin with the principal sponsor, Honorable Jan Fernandez. At ang inyong lingkod, ito po naman ay sinuportahan ng lahat ng mga bokal natin. Isang ordinansa na i-simplify ko na lang po ang title. Ang ordinansa pong ito ay isang ordinansa na naglo-localize ng implementation nitong tinatawag na Bantay ASF. At the same time ay nag-create ng isang special task force that will ensure a more sustainable disposition and a more effective response dito sa pinagdadaanan natin. At the same time, through this ordinance, ay nagpo-provide din po ng pondo ang pamahalaang panlalawigan para makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng African Swine Fever, and at the same time ay nagpo-provide ng funds for other purposes. So, inaasahan po natin na mas magkakaroon ng gabay, na mas malinaw na gabay, base rin sa national policy ng national government pagdating sa response dito sa ASF through this ordinance. At the same time ay matutulungan ang ating mga kababayan na naging biktima
nitong sakit ng baboy na ito. Pero yun nga po, napag-uusapan ang ayuda or assistance para kahit papano'y makabangon ang ating mga kababayang apektado nito. Nauna na, kasabay po nito, habang pinapasa namin ang ordinansa na ito, ay nagsimula na rin naman ang ating Speaker, Lord Alan Velasco, na naririto sa lalawigan ngayon. Gayon din katuwang ang DSWD na makapagbigay ng initial na tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan. And on the part naman ng provincial government, sa pamumuno ng ating Governor, Presby Velasco, ay gayon din ang Sangguniang Panlalawigan, ay ipinasa naman ang isang ordinansa na mula sa calamity fund ng natitira pa, calamity fund na natitira ng lalawigan, sa lalawigan ng Marinduque ay magkaroon ng allocation para masuportahan kahit papano ang ating mga kababayang apektado. Gayun din, ipinasa rin ang isang resolusyon na atin pong isinulong, isang resolusyon na naka-address sa Department of Agriculture para rin matulungan ng Department of Agriculture ang mga apektado na mabigyan ng assistance at the same time ay mabigyan ng access ang mga apektado sa iba't ibang programa ng Department of Agriculture para sila ay makabangon mula sa kanilang pinagdadaanan ngayon. Another resolution din po na isinulong ng inyong lingkod na sinuportahan naman ng lahat ng mga bukal ay isa pang resolution na naka-address naman sa Department of Social Welfare and Development Office at hinihiling rin ang tulong at pamamagitan ng kagalang-galang Senator Bongo para mabigyan ng access ang mga estudyanteng nasa kolehiyo na mula sa mga pamilya ng mga naapektuhan ng ASF dito sa ating lalawigan na mabigyan sila ng sort of educational assistance for college students belonging to families of the affected families. So, ako po ay naniniwala na ang mga initial steps na ito ay kahit papaano ay makakatulong sa ating mga kababayan. Definitely, ito po ay hindi kayang tapatan yung kanilang mga nawala talaga na sa kanila. But for the meantime, in the short term, alam ko po na ito ay malaki ang magagawa sa kanila. In the medium term and in the long term naman po, ay naniniwala po tayo na ilang mga programa na isinusulong din ng provincial government hand in hand with the national government, particularly the Department of Agriculture, will be able to assist the affected families. And yun nga po, idineklara po namin, may national declaration na po ang ating Presidente Duterte declaring the entire Philippines under the state of calamity noon pa pong Mayo because of ASF. Pero sapagkat noong pong panahon na idineklara niya ang state of calamity, ang lalawigan ng Marinduque ay wala pang case ng ASF sapagkat tayo nga po ang naging 51st lamang na lalawigan na tinamaan itong ASF. By the time na President Duterte issued the state of calamity ay wala pa po tayong kaso ng ASF. Kaya minarapat na rin po ng pamahalaang panlalawigan na para mas maging klaro at meron naman hong favorable recommendation ang Provincial Disaster Coordinating Council na magkaroon ng declaration ng state of calamity sa lalawigan. Ang Sangguniang Panlalawigan ay nagdeklara na rin po ng another ng state of calamity dito sa ating lalawigan. That will complement the national declaration. So, nung una po, nag-iisip pa kami, kailangan pa bang magdeklara tayo ng state of calamity in the provincial level? Meron namang national declaration. But we were advised by our finance team that it will be prudent for us na magkaroon na lang ng another declaration din on the part of the province dahil nga po noon hong idineklara ni President Duterte ang state of calamity last May ay wala pang kaso sa lalawigan ng Marinduque. So at this point in time po, in the province of Marinduque, there is a state of calamity because of ASF. And that will enable all LGUs to be able to utilize
the available funds from their calamity fund to address the issues and concerns related to ASF. Gayon din po sa provincial level. So yun po, at sabi ko nga po, nagkaroon ng distribution of financial assistance. Initially, ang ating ginagalang na House Speaker, of course, through the DSWD. At yan po ay nag-address ng around 563 total affected hog raisers na nabigyan ng initial assistance. Meron lang ng konting concern kasi po ang mga binibigyan ng ayuda ngayon ay base sa official record na kung saan nagkaroon ng talagang inventaryo ang mga experts natin doon po sa ilan ang namatay at ilan ang mga kinailangang patayin because of the policy that within the 500 radius ay kailangang i-depopulate or i-dispose yung mga baboy. Ngayon po, sa aking pakikipagkwentuhan sa Duyay, I learned na may mga ilan na hindi pala sumunod doon sa proseso. Merong kanya-kanyang rason, pero to make the long story short, hindi nila na-turn over yung kanilang mga hogs on time. Merong opinion na talagang itinago nila. May mga opinion naman na akala nila kasi ay it is already outside the 500 meter radius. Basta ang effect ay namatay din, and I was told na inilibing nila. Yun nga lang, hindi na account properly ng proper authorities. In that case, ay nagkakaroon pa ng pag-uusap or pag-aaral kung ano ang magiging disposition. So sa ating mga kababayan, let us follow the advice of authorities. Pag sinabi po na within this area ay medyo kailangang i-depopulate, wag nyo na po itago. Wag nyo na po tanggalin dun sa area, iaakyat nyo sa bundok, ililipat sa ibang lugar. Iniiwasan nga po natin ang pag-spread ng ASF. Hindi po yan makakatulong. At the same time, kapag namatay din naman po ang inyong mga baboy, hindi po yan maa-account at hindi po kayo mabibigyan ng tamang ayuda. So makipagtulungan po tayo sa ating pamahalaan and para mas mapabilis ang ating pag-a-address dito sa problema na ito. Ano po? So, yun po, bago po tayo magpatuloy, ay muli po nating ipakilala. Sa atin pong pagpapatuloy ay hayaan po ninyo na muli nating ipakilala ang ating programa. Res Bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Okay po, sa atin pong pagpapatuloy, ito pa rin po ang inyong Bukal ng Lalawigan. Patuloy kayong sumusubaybay dito sa ating programang Lynn Angeles on board na inyo pong napapakinggan, napapanood, nasusubaybayan dito sa Marinduque News Network. Gayon din sa Lucky 7 Channel 3 ng Lucky 7 Cable, and at the same time ay napapakinggan sa radyo natin Buwak.
Lynn Angeles on board. Ito pa rin po ang inyong bokal, Lynn Angeles. At kanina po ay binabanggit ko sa inyo na sa araw na ito, ako po ay lubos na nagagalak na atin pong makakasama sa ating kwentuhan at pag-uusapan natin ang mga isyung pangkabataan dito sa ating lalawigan at sa bansa. Ano ho? At atin lang pong naaalala, ano ho? Meron tayong prepare si Kat na picture ng First National Youth Parliament. Kung saan, ayan po, nakikita po ninyo yan. Yan po ang kauna-unahang National Youth Parliament na yan po ay isinulong ng National Youth Commission. At ang inyo pong lingkod, that was in 1996. Batang-bata pa po tayo doon. Ano ho? At yan hong National Youth Parliament, para pong yan ay parang mga kongreso ng mga kabataan sa buong Pilipinas. At ang representation po dyan ay dumaan sa maraming proseso na pinamumunuan ng Department of Interior and Local Government in coordination with the National Youth Commission. So kami po dyan sa National Youth Parliament parang gumawa ng mga proposed policies and laws na talaga hong isinabatas naman ng Kongreso nung mga panahong iyon. Natutuwa lang ako, yan ho, napakabata pa ni Lynn Angeles dyan. Hindi ko nga namalayan, ako pala yon. Parang batang-bata pa si Isabel. Yung iba po dyan nakakatuwa. Yung iba po dyan may naging congressman. Yung isa po dyan ay kumakandidatong senator ngayon. Yung isa ay matagal na naging gobernador. At yan ho ay panahon ng dating Presidente Ramos ni Secretary Amina Rasul. Kaya ako'y natutuwa po na makita ang picture na yan. Ano ho? So, etong mga kasama natin dito sa studio ay medyo naaaliw sa picture na kanila hong nakikita. Natutuwa po ako, ano ho, at yung pong isa naman doon ay, actually dalawa, ayoko na lang mga banggitin, ay kilalang naging mga international activist. Ano po. So, iba-iba ho ang naging linya, but still, meron namang isa na I think, ay executive director ng isang napakalaking NGO sa Pilipinas. So, it's a beautiful way to look back ng ating buhay kabataan nang tayo ay leader kabataan. At ngayon po, kasama natin dito ang isa sa kumakatawan at boses ng kabataan sa kasalukuyang panahon dito sa lalawigan ng Marinduque. Ako'y natutuwa sa kanilang movement na I heard duly registered at katuwang ng pamahalaan ng komunidad, katuwang ng mamamayang Marinduqueño sa paglilingkod, lalo na sa mga isyung pangkabataan. Ang akin pong tinutukoy na aking panauhin ngayon dito sa ating programa ay si Kierl Confessor. Ano ho? Si Kier po ang founder at chairperson ng The Hearth Movement dito sa ating lalawigan. At the same time, ay batiin natin, kasama niya dito sa studio, ang executive assistant ng kanilang movement, si Jaira Camoa. At gusto ko ho na, alam po ninyo, si Lynn Angeles, pag-usapang kabataan ang pinag-uusapan, at kapag leader kabataan ang aking nakakausap, I am really taking it very seriously, and alam ko na ito ang mukha at nais kong maging mukha ng kabataang Marinduqueño sa kasalukuyang panahon. So, Kierl, bumati ka muna sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hello po, magandang araw po. Ako po si Kierl and Confessor. Bumabati po sa inyong lahat ng nanonood ngayon. At sa lahat po ng mga ka-Hearties natin na nanonood ngayon, lalo't higit po sa ating Bokal, Lynn Angeles, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dahil alam ko po na makakatulong po ito sa organisasyon para mas mapalaki po yung aming stage or yung platform po namin para ma-share po yung advocacy sa ating mga kababayan at sa ating mga kapwa Pilipino.
Iyan po. O kita nyo naman po, sa pagsasalita pa lang ni Kierl, ay gwapong kabataan, matalinong kabataan, at kumikilos na kabataan. Ano ho? Kierl, pwede bang kwentuhan mo muna kami? Ano ba itong Hearts Movement na iyong binuo at the same time iyong pinamumunuan ngayon? Ayan, magandang araw po ulit. Ang The Heart Movement po ay isang organisasyon, isa po siyang National Youth Serving Organization, and isa po siyang civil society organization, duly accredited po sa Municipality of Buenavista, Marinduque. And yun nga po, recognized din po kami as CSO dito po sa Bayan ng Buwak, and working na po ang aming accreditation and recognition po sa iba't iba pong sangguniang bayan dito sa Marinduque. At ang The Heart Movement po ay merong 3 pillars na people, society, and environment, kung saan doon po umiikot po lahat po ng programa at proyekto namin. And lahat po ng advocacies po namin ay nakaline doon, kaya kung mapapansin po ninyo, very diverse po yung aming mga programs and projects na nare-release kung kami po inyong nasusubaybayan. So nabuo po ang organisasyon mula sa mga iba't ibang kabataan mula po sa Buenavista. So meron po kaming nursing student, meron po kaming political science student, may environmental science student, and lahat po yun ay mga colleagues ko po nung high school kasi po ako po ay isang president po ng student government organization dati, at yung amin pong vice president na si Mr. Mervin Jewel Arnaling ay president po ng student organization ng Buenavista National High School po dati. Ayun, same po kami ng term nun, kaya nagkakilala po kami, and ayun po, nag-organize po kami mabuo itong organisasyon. Kasama po yung iba't iba pa po naming founding officials. Special mention na rin po kay Jaira Grace May Kamwa sa pag-help po i-work out itong organisasyon. Kasi naniniwala po ako na ang hirap po magpatakbo ng organisasyon. So sa tulong po ng mga kabataan, aktibong kabataan dito sa Marinduque, unti-unti po na nagiging effective yung aming mga proyekto at programa, and sa tulong na rin po ng ating sa mga tao pong sumusuporta sa aming organisasyon. Wow. In short, itong Hearts movement pala ay mula sa initiative ng in-school youth. Kasi sa ating mga kababayan, may iba-iba uri ng youth. Merong in-school youth, merong out-of-school youth, merong tinatawag na special youth, may working youth. Si Kierl, napakahirap kasing banggitin nung kanya. Nagro-roll yung aking tang. Umiikot-ikot. Si Kierl was inspired to organize, to found this movement. Actually, what really inspired you nga ba, Kierl? Kita mo, bigla akong na-stop. What inspired you to find this movement? Ayan. Ito po ay very vocal po ako sa pag-share nito kasi po during our volunteers orientation po, palagi ko pong sinasabi na during po kasi ng pandemic, sobrang wala po akong magawa. Kumbaga, manday ko pong time na nasasayang. Kumbaga po ay, why not magbigay ako ng time para sa volunteerism? Since volunteer din po ako dati, yun nga lang po hindi na-sustain. So sa ganito po pagkakataon na kailangan po tayo ng bansa, ng community natin, ayun po, ito pong The Heart Movement ay mag-i-stand para po makatulong sa kapwa-tao, sa lipunan at sa kalikasan. And ayun po, palagi ko pong inuulit na hindi lang po basta tayo magiging anak, hindi po tayo magiging trabahador lamang, hindi po tayo magiging isang estudyante lamang, hindi tayo po magiging kumbaga boyfriend and girlfriend ng ating kasintahan, bagkus magiging isa po tayong kabataan na may puso para sa ating bayan at kalikasan. Dahil alam ko po na marami po nagsasabi na sobrang dami daw po nilang kabisihan sa buhay, pero naniniwala po ako na if ever po or may time po talaga na dapat ang i-devote para sa community kasi hindi lang po tayo yung tao dito sa mundo, and kailangan po ng tulong ng kalikasan natin at ng lipunan kasi kumbaga hindi po tayo nabubuhay dahil tayo lang po mag-isa. Kumbaga nandito po ang The Heart Movement para tumulong din po sa inyo, sa tulong din po ng ating government po. Kaya nga po pinopursue po namin yung accreditation at recognition po sa Sangguniang Bayan para kumbaga join hand in hand po kami with the government and
with our organization po. At alam ko po may mga potential po kayong lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon. Yun nga lang po, nawawalan po tayo ng avenue para ilabas po yung ating potential na yun. So yun nga po, in-encourage ko po lahat ng kabataan na mag-join sa mga organization na ito kasi naniniwala po ako na mas magiging kapaki-pakinabang po yung oras natin kung naitutulong po natin sa ating community at sa ating bansa. Wow. Kita nyo mga kababayan, si Kierl, wala lang magawa. Kaya nagawa niya ang isang napaka-noble na gawain that will further a very noble mission. That is mission para maiangat ang kamalayan, ang buhay ng mga kapwa kabataan, at the same time hoping, kasi may society sa kanilang advokasya, hoping na sa pamamagitan ng mabubuting kabataan ay magkakaroon ng isang mabuting society na kakalinga rin para magkaroon ng maayos na kalikasan dito sa ating bansa, sa ating daigdig. Beautiful. Sana lahat ng walang magawa, Kierl, ay makagawa ng kagaya ng ginagawa mo. Although hindi yan madali, akala lang po ni Kierl, wala siyang magawa. But in reality, marami po siyang iniisip na dapat gawin at sinimulan lang niya na gawin ito. Beautiful, Kierl. I really admire you for thinking beyond what is ongoing. Kasi minsan, lalo na nung panahon ng lockdown, panahon ng pandemic, maraming pwede kang magreklamo, pwede kang mag-cellphone na lang ng mag-cellphone, pwede kang mag-ML ng mag-ML, Pero you chose to do something that is for the common good, And congratulations for that. So, balik tayo dun sa advokasya na isinusulong ng iyong organisasyon. Ganda age, nung una, iniisip ko, bakit hurts? Bakit nga ba? Bakit nga ba hurts, Kierl? Ay, ma'am, gusto ko lang din po i-clarify yung sa walang magawa. Actually, ma'am, yung sa time po kasi na as in, wala po talaga akong magawa or kumbaga po, na-occupy po ng ibang bagay yung isip ko. Kumbaga po, nadating po yung time na nagkakaroon ako ng anxiety. So, why not yung ibang oras ko i-donate ko para sa volunteerism? Kasi, ayun nga po, i-take advantage natin yung mga walang magawa moment natin into something na makakatulong sa ating community. And, yun nga po saan po na parang na-derive yung organization. So, yung HEART po kasi ay pinagsama nating heart, which is po, doon po na-establish yung The Heart Movement sa puso ng Pilipinas, which is po yung ating lalawigan na Marinduque. At yung main advocacy po namin, which is yung kalikasan, is yung Earth po natin, yung Mother Earth. So, pinagsama po namin, kaya meron pong The Heart Movement. So, bakit naman po movement? Gusto po namin continuous yung galaw namin. Ayaw po namin natitenga. Kung kaya't napapansin nyo po sa aming page na sobrang dami po namin ganap. Akala nyo lang po sobrang dali. Pero sobra pong daming time na nade-devote namin. And yun po, fulfilling po siya. Kumbaga, masaya po kami na ginagawa namin yan. Okay lang mapagod. Basta nakikita po namin yung impact namin as an organization dun po sa aming community. Actually, Kierl, I find your name, yung Heart. Iba parang H, his or her earth. At the same time, heart for the earth. So, puso para sa kalikasan. Di ba? Ang ganda-ganda, Kaya, beautiful. Yung name pa lang is beautiful, but more beautiful than the name is yung makita yung mga action na ginagawa ng kabataan para sa kalikasan, para sa ating komunidad, para sa ibang tao. Showing that, indeed, the youth cares. Kasi minsan, kaya ko po, natutuwa talaga ako na may mga kabataan kagaya nila, may mga movement na kagaya nito, dahil ayoko yung binabanggit ng ilan na sometimes medyo na-frustrate sa ilang kabataan. Iba ang pagtingin sa kabataan. Sasabihin nila, pasay na yung sinasabi, nasa kabataan ng pag-asa ng bayan. It's just words, but in reality, hindi na raw. Pero nakikita po ninyo, it is still a reality. Kasi in as much as there are youth
like Curl, in as much as and Jaira, in as much as there are youth, and mind you, marami pong mga kabataan kagaya nila. I was reminded of itong isang youth organization naman na malapit sa ating puso, itong MASEC Youth, Marinduque Council for Environmental Concerns Youth, na nagsusulong din ng mga environmental advocacy. Ito naman medyo faith-based youth organization. Maraming kagaya po nila. Maaring hindi lang ho ninyo alam, pero marami pang kagaya nila who are thinking above self, who are thinking willing to sacrifice a little time, their minimal resources, dahil kabataan pa rin sila, to serve others. So, sa ngayon, Kierl, ano yung mga activities or programs na ini-implement ninyo para sa ating mga kabataan? And ma'am, dagdagan ko na rin po yung sinabi niyo about sa His, Her, Earth. Actually, ma'am, yung Earth po kasi ay isang, very searchable po siya sa Webster's. So, ibig sabihin po niya ay isang home po in front of a fireplace. So, yun po nga, ang The Heart Movement po ay gusto po namin maging tahanan po ng mga kabataan na nag-aalab po sa kanyang advokasya. At yun nga po, ano po yung mga programa at proyekto na meron po kami sa ngayon. So, noong nakaraan po, nag-start po kami ng isang contest po. Ang tawag po namin, Take a Photo, Isa na Essay Contest, which is a photo essay contest po na nag-advocate po ng correlation po ng science and technology at ng environment. After po nung nagkaroon po kami ng kalikasan, a webinar series on conservation and protection of natural resources po. And then nagkaroon din po kami ng first ever humanitarian project, which is po yung aming hapagkaalaman sa pamayanan project, na isa po siyang community outreach project at saka po environmental education drive. So, hindi po kami nag-focus lang sa very usual po kasi yung parang pupunta ka sa community, magpapakain ka, at bubusogin yung mga bata, bibigyan ng regalo. Dito po sa hapagkaalaman sa pamayanan, siya po ay very kumbaga, holistic po. Meron po kaming environmental education drive sa mga kabataan sa hapon. Sa umaga po ay tungkol naman po sa lipunan. So, yung mga kids po na, kumbaga, child-friendly po na topic ay sinishare po namin sa mga kabataan na sa umaga po. Sa hapon po ay kabataan ay environmental education. So, sa mga murang edad po nila, ayun, gusto po namin ma-impart sa kanila yung kahalagahan po nung pangangalaga ng kalikasan para pagdating po ng panahon na lumaki sila, marirealize nila na ay ito na yung time na kailangan ko ng kumilos kasi I have the capacity, kumbaga may kasama na ako itong The Heart Movement para isulong yung advokasya po para sa ating kalikasan at saka sa lipunan. And sobra po akong na-amaze kay Bocalin Angeles. Ngayon ko lang po nalaman na isa rin po pala siyang youth advocate dati pa before po niyang maluklok po dito sa ating, as a leader po dito sa ating lalawigan. And yun nga po yung nabanggit niya po, evidence-based po yung kanyang panunungkulan. And that's something po na dapat i-look forward natin mga kabataan na nandito tayo sa isang posisyon na ito, nandito tayo sa malaking plataforma na ito na dapat i-utilize natin. So, dapat maging holistic yung approach natin sa mga bagay-bagay. And now, I'm a fan na po. Dati po pala kayong member po talaga ng youth and ayun po, sobrang na-appreciate po namin yung kumbaga po recognition nyo po sa org namin as parang close to your heart po pala. So, ayun po, nakikita po namin na yun po pala, member po pala talaga kayo na dati ng youth advocate po. Okay. Ako rin, na-mesmerize ako sa'yo and I was thinking nga, bakit ngayon ko lang ba nakausap itong si Kierl? I've been in public service for quite some time and I was really looking for youth leaders who will inspire others. Kasi alam nyo, totoo yan, Kierl, I started as a youth leader, also a student council, president ng UST Philosophy Council, then subsequently UST Law Student Council, National Movement of Young Legislators. So I really started as a youth leader and an activist also in a way. Pero binabanggit ko nga Kierl, nung una ikwento ko lang, mahalaga rin pala yung motivation. Kasi when I was young, i-share ko lang Kierl,
admittedly, I was an activist. So I want to help others. Ang sasabihin ko, ano bang motivation ko during the time? I realized ang motivation ko pala ay makatulong sa aking bansa. Patriotism. So lagi kong binabanggit, I'm serving, I'm doing this sacrifice para sa bayan. Pero habang nakakapagod din pala yon, pag ang sinabi mo lang ay you are serving others para sa bayan. Mabilis akong napagod. Then, as a young public servant, when I entered politics, ang akin namang motivation ay for the common good. Ano ang makakabuti para sa higit na nakakarami kung hindi man sa pangkalahatan. And maganda, inspiring, but at the same time, nakakapagod din. Kasi Kiel, minsan, pag inisip mo kung ano yung makakabuti sa pangkalahatan, minsan mag-iisip ka rin, bakit pagod na ako? Lawit na ang aking dila. Ang dami kong personal sacrifices. Bakit parang yung result na gusto kong makita, yung impact na gusto kong makita sa aking ginagawa, na bunga ng aking mga personal na sakripisyo, bakit parang hindi ko nakikita? Parang hindi rin na-achieve yung common good. Napapagod din ako. But you know, Kiel, I discovered recently kung ano ang tama palang motivation na hindi ka mapapagod, and that is when I decided na I will just do things primarily and above all for God. Kasi pag yun na ang inisip mo, I will serve others para sa Panginoon, it will not matter anymore kung makikita mo in your lifetime yung resulta ng iyong ginawa. But you will just be inspired to just continue doing the good thing that you are doing, because you know that you have your God that will be glorified, who will be glorified. And I hopefully I will be able to hang on that kind of motivation, And sa inyo, Kiel, and Jaira, sa kung ano pa man na ginagawa ninyo ngayon, in whatever way that I could help, both in my official and personal capacity. You have an ate in me. You can assure of that. I can see your heart, and I could see yung burning flame of service for others, love for what would be good for others, for the earth. And indeed, there is really a challenge for us to renew the face of the earth. I worked also as a volunteer starting 2004. After my 9 years in politics, I left Marinduque. I decided to have to get volunteer work sa Justice, Peace, and Integrity of Creation Commission ng Association of Major Religious Superiors in the Philippines. I stayed outside Marinduque for 9 years. And ibang uri naman yung pagseserbisyo doon. Totoo yung binabanggit mo, Kiel. Iba yung fulfillment kapag yung sakripisyo mo, nakikita mo, nakakatulong sa iba. Yung volunteerism ng kabataan, buhay pa ba yan, Kiel, talaga? In your organization, ilang volunteers meron ang movement ninyo? Ayun, ma'am. So, dugsungan ko lang, ma'am, yung about sa nakakapagod, sobrang daming sakripisyo. Yes po, totoo po, nakakapagod. Marami rin pong nako-compromise na mga gawain. Tapos yung love life ko din po, hindi ko joke lang po. Kidding aside, ayan po, kidding aside. Mukhang hindi yun joke. Ayan po, kidding aside, kumbaga po, marami pong sakripisyo talaga. Pero kapag nakikita mo po yung ngiti ng mga tao, yung kung paano nila kayo tingnan, kumbaga kung gaano sila ka-grateful na meron kayo, alam mo po yun, nakaka-boost po talaga ng morale to continue po volunteerism. And sa ngayon po, meron na po kaming 270 plus na volunteers around the Philippines. And meron pa po kami mga for interview po process kasi po, before po makapasok sa organization, meron po kami interview process to assess them if their hearts po ay para talaga sa org or kung para lang sa ganito. So, gusto rin po namin assess sila kung para talaga sila sa The Heart Movement. So, ayun po, around the Philippines na po kami and hoping po na ma-expand pa po namin kasi alam ko po na
strength in numbers po ay makakatulong po kami ng mas epektibo sa aming advokasya po. Okay, isang bagay na na-appreciate ko sa movement na ito is yung recognition nila to network, to make linkages with other organizations with similar ideals and advocacies for the youth and for the environment, for the society. And napakagaling naman sapagkat si CURL was and yung team nila, yung organization nila was able to network with likened organizations in different parts of the country. Kaya nga yung binabanggit niya na national na sila, and who knows, baka maging global din. Ang isang movement na nagsimula sa isang maliit na bayan ng Buena Vista could expand its wings sa ibang larangan, sa ibang lugar. Bakit hindi? If that would mean multiplying yung mga kabataan na magkakaroon ng puso para sa kapwa, para sa kalikasan, para sa bansa, bakit hindi? It will be a great responsibility, but it will also be a great honor for the province to be able to serve others that way. So, ano yung mga nakalinya pa ninyo na mga activities sa mga susunod na araw, buwan? Ano ang pwede naming abangan na magiging ganap, magiging mga kaganapan sa Hertz Movement dito sa Marinduque? Ayun, ma'am. Siguro po, pinaka-highlight po namin this year po, other than yung mga outreach programs po namin and environmental education drive, we have partnered po kasi isa po siyang malaking university dito sa Pilipinas. And under po ng program nila sa ROTC ay magiging kaisa po or partner po kami na organisasyon na kung saan lahat po ng students po nila may volunteer po para sa aming org. And hindi po siya basta-basta university lamang. So siguro po may idea na kayo, ito po ay tapang at talino. So, abangan po ninyo yan kung sino pong universidad yan magiging kapartner namin at magiging mas mapapalawak po yung network namin para sa aming organisasyon. At ano nga po ba yung mga future pa namin? So, meron po kaming, gaya nga po na sinabi ni Bucal Lynn Angeles, na yung motivation po talaga natin is yung nakikita po natin yung community na kung paano po tayo ngitian, kung paano po tayo tanggapin sa community. And dito po sa The Heart Movement, magkakaroon po kami ng The Heart Awards. So, a-awardan po namin yung mga stakeholders, mga naging sponsors po namin this year, yung mga volunteers po, outstanding volunteers po namin this December. And that is something po na nakakapag-boost po ng moral talaga. Bukod po doon, mayroon pa po kaming webinar po sa darating po na December 3 in celebration po ng Buwak Town Fiesta. So, in coordination po with LGU Buwak. So, abangan din po ninyo yan. Meron din po kaming Marindokyo na mag-feature po ng Culture and Arts and Tourism po ng Marinduque. Sa February po, meron din po kaming Pinta. So, yan po ay mascara painting po. Competition po siya. And, ayun po, inaabangan din po namin yung kung magkakaroon po kami ng mas maraming resources, may papagpatuloy po namin monthly yung aming hapagkaalaman sa pamayanan project. At yun din po, meron din po kaming Dalampasigla, a coastal cleanup drive po in partnership po sa aming, hindi pa po ito official, pero gusto ko na rin pong sabihin yung sa acknowledging po, Attorney Iverio Florido po, with IBP po para sa aming coastal cleanup drive po sa tinatawag po namin Dalampasigla. And sobrang dami pa po namin naka-line up na programs and sana po maging feasible siya with the help of our government, stakeholders, institutions, and sponsors po as well. Oh, Cheryl, curious lang ako kasi very effective yung mga Dalampasigla, hapag-kaalaman, doon pa lang sa title niyan, alam niyo po, I came from a funding organizations. The Foundation for Philippine Environment, which is the largest grant-making institution in the Philippines outside the government. So I work closely with the different donor funding agencies, both local and international, when it comes to environmental protection, biodiversity conservation, and sustainable development. Yun hong mga binabanggit ni Kierl, yun hong kanyang mga
minimension na kanilang mga strategies like the holistic approach, integrated approach, sa kanilang pagsusulong ng kanilang advokasya. Yan ho sa totoo lang ay hindi madaling aralin. At ako'y natutuwa sa kanila. I could say that this movement has been well trained, and the leadership appears to be very trained also, na kaya nating iharap sa hindi lang talaga hindi lang pang probinsya, pang sports pa. sina Kierl, I feel so proud. I feel so relieved. Bakit po relieved? Sa totoo lang, while listening to Kierl, nakikita ko there is really hope in this province. There is really hope in this country, regardless of the bickerings of many, regardless of the endless complaints of many. There is hope. Kasi sana lang, Kierl, bakit naman ano nangyari sa love life mo? Yan naman na hindi makatarungan. Ako naman ay sang-ayon na magmalasakit para sa ikakabuti ng lahat. Ikakabuti ng anong tawag dito, ng ating kalikasan. Pero you may make sure your love life is okay. Kasi naalala ko yung isang misyonero nagsabi sa akin, Lynn, you are taking good care of the birds. You are taking good care of the different animals. But who is taking good care of you? Now I'm asking you, Kierl, dapat hindi rin pwedeng masakripisyo masyado yung love life kasi baka lalo kang mapagod. Take good care of the youth, take good care of the community, take good care of our Mother Earth, but take good care of your heart. Otherwise, baka mangyari dyan, hurt na yan, hindi na hearts. Hurts na yan, magiging HU. Parang medyo may pinagdadaanan ata si... Actually, may wala pinagdadaanan ba, Kierl? Hindi. Biro lang. That's very personal. Binibiro ko lang po si Kierl, But that is also an ate's advice. As if naman, anyway. Bigla na rin natahimik eh. Okay. So, basta ako po'y natutuwa. Ako po'y tuwang-tuwa kasi lalo na din sa kanilang hapagkaalaman. Beautiful, Kierl, and beautiful the hearts. Kasi, totoo, maraming feeding. Madali lang mag-feed. Pero, ang hunger ay hindi lamang referring to the nourishment na kailangan ng sikmura at ng tiyan. Hunger could also mean wanting for proper nourishment ng puso, wanting for proper nourishment ng isip, wanting for proper nourishment of the spirit. So, it's really beautiful. Yung hapagkaalaman will address hunger, not only etong sikmura, pero yung hunger dito. And that is very important kasi po, ngayon, lalo na kawalan ng tamang impormasyon, andyan pa ang mga proliferation of fake news. Ang mga kababayan natin, mga kabataan, hindi na maintindihan kung ano ang tama, kung ano ang totoo, kung sinong nagsasabi ng totoo, at kung sino ang nagsisinungaling. Napakahalaga na may mga organisasyon na kagaya nila. Mula sa sektor ng kabataan, leading the youth also, leading the children, in getting proper nourishment of the mind with their hapag kaalaman or palalimin natin, hapag kamalayan. Kapag may tamang kaalaman, maiitaas ang kamalayan ng komunidad. So, Kierl, may nais ka pa bang ikwento? May nais ka pa bang banggitin? Ayan, ma'am. During our briefing po kanina, nabanggit niyo po yung sustainability ng organisasyon na hindi po lingid sa inyong kaalaman na mayroon din po akong organisasyon na sinalihan dati na hindi po naging sustainable. So, talking about sustainability po,
hindi lang po, ang gusto po kasi namin mangyari, hindi lang po, kumbaga, magbibigay yung volunteers namin sa community without, kumbaga wala din pong bumabalik sa kanila. So sa pamamagitan po ng partnership namin with TESDA, magkakaroon po kami this December ng parang upskilling training po na i-upgrade po namin into a livelihood program na magsasupport po sa advokasya namin with the help of DOLE, DAR, and DOST po. So unofficial pa po siya, pero official na po yun sa TESDA namin and with DOLE. So, yun po, sustainability-wise, sa pamamagitan po noon, nagbe-benefit po yung org, nagbe-benefit din po yung volunteers namin. So, ayun po, win-win situation po para sa aming lahat. Nice. Kier, matanong kita, sa atin hong mga tagapakinig at taga-subaybay, si Kier po, by training, is a graduating student ng Environmental Science sa Marinduque State College, soon to be Marinduque State University. And it's really a privilege and an honor having with us youth leader with that kind of training. Kasi that way, magiging medyo scientific and science-based din talaga yung pagsusulong ng pangangalaga sa ating ekolohiya, sa ating kalikasan. So you're graduating now, Kier, what do you intend to do? I mean, after graduation, what do you intend to do? Do you intend to leave Marinduque for greener pasture somewhere, or you intend to stay in Marinduque? Yan ma'am, sobrang ganda pong question. Sa ngayon po, wala pa po akong plans, pero alam mo po yun, nag-i-enjoy po talaga ako. Dito po kasi sa environmental science po, very experimental po yung aming undergraduate thesis. So ngayon po nagkakandak po kami ng parang, kumbaga, community outreach na din po, tapos nagkakaroon po kami ng tests within the freshwaters po dito sa atin sa lalawigan. Actually po, halos lahat ng ilog po dito sa Marinduque, nalibot ko na po. So, kumbaga, that is something po na ililook forward ko na bukod po sa nagagawa ko yung tungkulin ko bilang isang future environmental scientist, nagagawa ko rin po yung mission ko bilang volunteer po sa pamamagitan po ng pagpunta po doon sa mga community po na yun. So, na-engage ko rin po yung sarili ko. Kasi po, yun nga po, very naka-highlight po sa issues po namin sa environmental science, yung anthropogenic activities po, yung mga human disturbances po. So, sa pamamagitan po ng The Hurt, sa pamamagitan din po ng education ko or ng profession ko, magiging interconnected po siya. Kumbaga, magiging holistic nga po at ma-apply po natin yung mga theories natin into practices po. Wow, ako'y when are you graduating? This May na po, hopefully po this May. 2022 po. Are you thinking of as an option na pumasok, for instance, sa gobyerno as an avenue for your mission? Siguro ma'am, nandun po ako sa point na gusto ko po talaga magtrabaho sa DNR someday. Kasi alam ko po na very inclined po doon yung aming, kumbaga doon po talaga connected yung aming program ngayon sa college. At ayun po, alam ko po na kumbaga, hindi po, sa environmental science po kasi, hindi ka naman doon sabihin po na yayaman ka, hindi po katulad ng ibang program po dito sa kolehiyo na talagang, pag sinabi po natin halimbawa sa engineering, na doon po mapunta sila. Pero dito po kasi sa program namin, more of parang community outreach na din po. And yun nga po, para sa puso sa kalikasan po talaga yung gusto namin i-highlight dito. And yun nga po, gusto ko po mag-work someday sa DNR kasi sobrang laki po ng respeto ko sa kanila sapagkat it's more of a profession po and more of close to your heart po kapag nag-work ka po sa mga ganitong institutions po or pwede rin po sa DOST if ever. Wow. Ako'y natutuwa naman that I'm sure you will be a good addition to the DENR missioneros pagdating ng panahon, or pwede rin sa provincial government, ano rin dun. Alam mo, ako'y natutuwa na may mga kabataan na may malalim na sense of mission ang papasok at gustong pumasok sa gobyerno. Dahil totoo po yun, sinasabi ni Kier,
Sa gobyerno, di ka naman yayaman talaga dyan. Kung ang intention mo ay magpayaman, punta ka sa private sector, work with probably the corporate world, in the corporate world, at baka madali ang pagyaman dyan. Pero when you think of public service, ay medyo yan. Kung gusto mong yumaman, baka hindi yan ang tamang daigdig. Pero ako'y natutuwa. In spite of that, Kierl is very much willing to be part of the bureaucracy. Pag sinabi po kasing bureaucracy, sometimes negative yan. But when we say bureaucracy, we are referring to public service. At harinawa, ang inyong movement ay, para maka-join sa inyong movement, ang age, may age qualification ba yan? Ano pa ba ang ibang qualification to be part of your movement? Ayun, ma'am. Actually, ma'am, lahat po welcome. Hindi po kami tumitingin sa age. Ito po isang youth organization, pero lahat po ng volunteers namin na over po dun sa, halimbawa po, ang youth po ay hanggang 30 lamang. So, lahat po ng nagiging 30 above na, or 31 above po na volunteer applicants namin ay napupunta po sa aming, kumbaga sila po ay nagiging consultative namin division, kumbaga sila po yung nag-guide sa amin, nasaan na ba kami ngayon, ano po yung mas maganda, ano po yung mas effective na way. So, alam po natin na, syempre mas masunod po tayo sa mas nakakatanda sa atin. And yun po, sa The Heart Movement, isa po siyang bahay, isa po siyang home po, kumbaga, na meron pong nanay, may tatay, at may mga bunso, at may mga anak-anakan po tayo dun sa community. So, lahat po ng edad ay accepted. Mag-fill up lang po sila ng aming online form. And after po nun, kukontakin po sila ng aming recruitment and marketing po specialist para po sa interview nila. So, sobrang dali lang po ng interview. Sobrang, kumbaga, na-check lang po kung para saan ba talaga ang puso ninyo, kung para ba sa The Heart, kung para ba sa ganito. So, yun po, sa pamamagitan po nun, na-assess po natin yung mga pure intentions po ng bawat applicants natin na gusto maging volunteer po ng The Heart Movement. Wow. So, yan. Ako nag-iisip kung kailan ako makikipag-appointment ng interview. Pero kaya lang, nung sinabi niyang may nanay, may tatay, ayoko munang maging nanay-tatay. Pwede ate na lang. Yes, ma'am. If ever, sure. no? Ha? Sure, ma'am. Sige. One of these days, ako'y magkukuha ng appointment kana Kierl for an interview. It will be an honor to be part of this youth organization. At the same time, I can also refer you to some possible networks and linkage, not just in the Philippines, but in Asia-Pacific region. There is one thing, for instance, the APGN, the Asia-Pacific Greens Network, that is furthering also the advocacy of environmental protection and environmental consciousness. So, baka pwede kayong mag-link din doon. And some other Greens movement in the Asia Pacific and in the global seat. Wow, it was a very, very meaningful discussion with a very sensible youth leader. I look forward to more activities ng inyong movement, at I also look forward to more membership in your movement, dahil more membership means mas maraming isip ang mag-iisip, mas maraming kamay ang gagawa, at mas maraming paa ang maglalakad, at mas mapapabilis ang inyong pagpunta sa kung saan mang direksyon as manifested in your vision and mission. So, may iba pa bang gustong banggitin, Kierl, before we finally close this program? Ayun, ma'am. Gusto ko lang din pong i-invite yung ating mga manonood ngayon na supportahan po The Heart Movement sa pamamagitan po ng pag-like, pag-follow po, at pag-share po ng aming mga posts po sa aming social media. Kasi po, yun nga po, sustainability-wise, if ever po na magkaroon po kami na mas malawak na network sa social media, ayun po, kahit paano po na monetize po yung aming mga videos, if ever po, in the future po. Sa pamamagitan po nun, ayun, nakikita nyo rin po yung advocacies namin, at natututo rin po kayo dun sa mga IEC materials na nilalabas namin. Kasi bukod po dun sa aming mga face-to-face na events, meron din po kaming mga
Kumbaga, may education drive din po kami sa aming Facebook page na pwede nyo pong i-check. At gusto ko rin lang po magpasalamat kay Bucal Lynn Angeles for giving us the opportunity po. Sobrang laking opportunity po nito, sobrang laking stage po para sa The Heart Movement na magbahagi po ng aming advokasya sa tulong po ninyo. At alam ko po na marami po tayong mga kabataan na may inspire kasi nakita rin po nila yung story mo, naririnig po nila yung story namin, naririnig po nila yung story ng The Heart Movement. So sa pamamagitan po noon, lahat po ng walang nagawa, may magagawa na. And also, Kiel, baka gusto mo silang imbitahan. You mentioned kanina na magkakaroon na rin kayo ng programa. Meron pa silang programa sa Radyo Kamalindig, dyan sa bayan ng Buena Vista ang coverage, pero at the same time, meron po silang bagong avenue para isulong ang kanilang advokasya at misyon. Imbitahan mo sila, Kiel, saan itong inyong bagong programa? Ayan, maraming salamat po ulit. Gusto ko lang din po muna magpasalamat sa Marinduque News Network at sa tulong na rin po ng iRamp Marinduque para po sa katuparan po ng programa po na magaganap po this Sunday na po, next Sunday po, December 5, dito po sa Marinduque News Network. So, ito po ay tatawagin nating Heart to Heart Talk. So, ito po ay parang television-based naman compared po dun sa aming radio program po sa 94.1 MHz na Treswela Community Radio or ang Radyo Kamalindig po natin sa Buena Vista. So, doon po, magaganap din po, meron din po kaming radio program. Ito po tuwing Lunes, Biyernes at Sabado. At panibago pong addition sa aming IEC, ito pong gaganapin namin sa December 5, ang launching po ng Heart to Heart Talk in partnership with Marinduque News. So, abangan po ninyo yan at kami rin po yung makakasama ninyo at iba pong mga volunteers namin na passionate po about media. Yan okay po. So, abangan po ninyo yan. Isang makabuluhang talakayan lagi. At ako mismo ay susubaybay sa programa ninyo. Sa lahat ng ating mga kababayan, mga kabataan at mga dating kabataan, suportahan po natin ang programa na sisimulan ni na Kiel at ng Hearts Movement, ang Heart to Heart Talk dito sa Marinduque News Network tuwing linggo ho. So abangan po ninyo yan, suporta para sa advokasya ng ating mga kabataan para na rin sa kagalingan ng ating mga tagapakinig, tagapanood, lalo na ng sektor ng kabataan. So maraming salamat po at muli po, isang makabuluhang talakayan ang naganap dito sa ating programa. Ako'y laging naniniwala sa dami ng problema ng daigdig ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, ng ating lalawigan, may pag-asa pa. At ang lahat ay may solusyon. Because there are youth like this, there are organizations like this who are choosing to be part of the solution. Maraming salamat po. Ito pong muli ang inyong bukal ng lalawigan, Lynn Angeles. Hanggang sa susunod na Sabado. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board!